Hello, magandang araw muli sa ating lahat. Mayroon na naman akong paratingin na project. May pagpapaayos na naman ng generator. Medyo napapadalas yung mga generator ng mga sira dito sa amin dahil palaging brown out. Tayin-tayin lang natin. Ito na, hinihintay ko. Yan na naman, generator. Ayan, umpisa na natin to. Bale, itong generator na to, sabi ng may-ari, nung umaandar daw ito, biglang namamatay. Tapos umuusok ng napakarami. Ngayon, hindi na siya umaandar. Halos kaparehas din ito nung una kong inayos nung kailan lang. Mga kapareho din ng mga problema nito. Kaya ang una kong gagawin dito, check ko muna yung kanyang injection pump at yung nozzle tape kung gumagana siya. Okay, tingnan natin kung bumumba siya. Okay, bumumba siya. Ngayon, ang titestingin natin yung kanyang nozzle tape kung bumuga. Ito muna tayo sa kanyang injector. Wala pang laman yan. Tingnan natin. Okay. May pag-asa umandar. Ang hirap dukutin ng mga tornilyo. May tip lang ako sa mga baguhan na gustong mag-aayos ng ganitong generator. Itong generator na ito, maganda lang ito tingnan kasi balot na balot siya ng cover. Pag umaandar siya, tahimik siya. Silencer. Yan ang kagandahan sa kanya. Pero pagdating ng oras na nagkaroon na siya ng problema, nagkaroon na ng sira, napakahirap trabahuin ito. Dahil bago mo marating ang makina, napakaraming tornilyo ang kakalasin bago mo marating yung gusto mong ayusin. Katulad nito, nipagtanggal ko nitong tambutso, hindi makuha ng tools, hindi makapasok kasi daming mga nakabalot. Kaya kinakailangan ito, tanggalin muna ito. Kasi nakabalot ito, daming tornilyo, napakamabusisi. Kaya kailangan kung magagawa kayo nito, maglaan ng napakahabang pasensya. Kasi pagkalas lang ng cover ng katawan niya, halos abutin ka na ng isang araw dito. Lalo na kung ang mga tornilyo medyo may mga dispalinghado na rin. Pati na yung pagkabit. Mas mahirap ikabit pagka may mga tornilyo na may mga sira na. Lalong matagal. Tulad nito, kailangan tanggalin na naman ito para maabot ko yung tornilyo nitong tambutson niya. Saka ang sabi ng may-ari dito, nung bago pa raw itong makinan niya, tahimik, hindi malakas ang andar. Nagulat na lang sa bandang huli, pagkalakas-lakas na ng andar at saka madali nang uminit. Umiinit daw kahit bagong andar pa lang, mainit na ang katawan. Kaya ito ang gusto kong tuklasin. Okay, yan. Natanggal ko na yung cover ng tambutso. Ito, may napansin ako dito. May mga markas siya ng sunog. Ang ibig sabihin dito, yung kanyang tubo nitong tambutso na to,
may singaw. Ayan, nasunog na yung foam dito sa ibabaw. So, kitang-kita may mga tinatamaan ng apoy, ng usok. Ibig sabihin may butas. Kaya ito ang sanhi ng lakas ng tunog na sinasabi ng may-ari. May singaw yung kanyang tambutso sa puno. Babaklasin natin ito lahat. Sira na ito sa loob yung kanyang asbestos. Kaya dito sumisingaw. Ayan. Para sa mga baguhan na gustong matuto. Itong sa ibabaw na to, ito yung tinatawag na rocker arm. Ito yung nagtutulak ng barbula para magkaroon siya ng compression. Dito tinatiming yung barbula sa rocker arm na to. Kailangan matanggal natin ito para mabuksan natin yung kanyang cylinder head. Maalisin ito. Kasi magpapalit ako ng valve seal. Dito ang valve seal sa may spring. Kaya pagka sira na ang valve seal, tatagas na ang langis. Yan, pinagmumulan din ng usok yan. Ayan. Ito siya, yung rocker arm. Yan. Bale, ito yung naglalaro. Yan ang nagpapagalaw ng barbula. Ito naman yung kanyang pusrad. Yan, nakatutok siya dyan. Ito yung nagtutulak. Yung dulo naman nito, nakatutok doon sa camshaft. Sa loob. Pag umiikot na yung makina, nagtataas baba na siya. Naglalaro naman ito. Binabahagi ko lang ito para doon sa mga baguhan na gustong matuto. Hindi lang sa mga pag-iimbento ng kung ano-ano. Lahat na gagawin natin. Okay. Ayan siya. Bali, ang papalitan ko, yung nasa loob nito, yun ang valve seal. May guma yan doon sa bawat isa nito. May guma para depensa na yung langis na may stuck dito. Hindi papasok doon kasi pag sira na ang rubber na yan, ang langis papasok dyan. Pupunta na siya dito sa cylinder head. Sa ibabaw ng piston dito sa loob. Pag pumasok na siya dyan, uusok na yan ng malakas. Kaya pag sira na yon, kailangan na palitan. Ngayon, pag okay pa siya, pag hindi siya lumalabas yung langis at umuusok pa rin, maaaring dito na yan sa piston ring o kaya yung bore sira na. Marami yan pinanggagalingan ng pag-usok. Ayan. Nilagyan ko ng stopper dito. Kabilaan. Para hindi dumulas yung ipupulupot kong ilambre. Para magandang pagkasalansan. Walang mabili. Kaya diskarte na lang. Ayan. Lagyan ko mas okay to. Kakalaro pa rin siya. Sa vibration ng makina. Ayan. Tatanggal tayo ng barbula. Hindi marunong ng teknik pagtanggal nito, mahirap tanggalin to. Pati pagkabit. Kasi malakas ang spring. Bali ito yung papalitan. Ito. Ito yung valve seal. Sira na yung valve seal niya. Oh. May mga napunit na. Itong barbula na to, kapag may singaw ito, walang kompresyon ng makina. Kaya kailangan hinahasa ito para lapat siya. Pero ito okay pa naman eh. Nakikita naman yan pagka may mga singaw na kasi
yung lapat niya, makikita na hindi parehas. Tsaka malakas naman ang compression nito. Ayan. Ito yung kanyang valve seal. Guma yan. Pag maluwag na to, nagiging sanhi yan ng pagpusok. Itong dalawa na to. Kaya papalitan ito. Maghahasa tayo ng barbula. Kasi nabuksan na rin. Para isahan lang. Bali itong panghasa natin. Kaya ang tawag nito ay grinding compound. Yung isa nito magaspang, yung isa pino. Paghasa nito, inuuna yung magaspang. Tapos yung pino naman. Yan ang itong magaspang, ito yung pino. Bali, ito yung ating grinding stick. Yan. Yun, maglalagay tayo ng panghasa. Para ito sa mga baguhan. Sana sundan nyo lang para magkaroon kayo ng kaalaman, dagdag kaalaman. Ngayon, dito naman tayo sa pino. Okay. Linis na, parehas. Kabit na natin itong valve seal. Bale, pag nagkabit kayo ng valve seal, itong luma na valve seal, ipapatong dyan. Para ito ang pupukpukin pagpalapat nito, pagsalpak. Huwag pupukpukin ito kasi masisira. Sisiguraduhin lang na hindi tagilid. Hindi tagilid yung pagkakabit. Kakabit na tayo ng spring. Pag hindi marunong ng teknik nito, minsan ang hirap ikabit nito. Okay, yan. Bali, may kabit na. Okay, yan. Hindi ko akalain itong makina na to na i-overhauling ko. Akala ko troubleshooting lang itong mangyayari. Nung tinesting ko siya, naramdaman kong mayroong ikot niya na masikip. Pagkatapos, kumakalas yung kanyang pusrad. Kahit nakatiming siya, kumakalas. May nararamdaman ako sa loob na kakaiba. Kaya napagpasyahan ko na lang na i-overhauling ito. Kaya ayan, tinanggal ko na yung dinamon niya. Bali, bibiyakin ko itong makina. Total, ganun na rin na baklas na. Tuloy na. Para lahat ng pwedeng palitan, mapalitan na. Sadyang napakaraming sira talaga. Itong kanyang tambutso. Naremedyohan ko na lang, pero okay na to. Tapos itong kanyang muffler. Kung mapapansin nyo ito. Oh. Nagkalaglagan na sa loob. Daming sira. Baling naging problema ko dito pagtanggal nito. Napakahirap bunutin ito. Natanggal ko na yung kanyang mahaba na tornilyo. Tapos hindi pa siya mahugot. Kaya ngayon, gumawa muna ako ng puller. Ito yung naisip kong diskarte. Gumawa ako ng pangbunot. Bali, ganun siya. Para mabunot ito. Ayan. Grabe. Kahit na itong puller ko,
Hirap na hirap. Ayaw talaga. Grabe kahigpit. Okay. Ayan, dito ako sa shop at napatanggal ko yung napamasok ko. Grabe. Hirap na hirap din sila magtanggal. Ayan. Balik uli ako. Pagtsagaan ko na lang ito. Baka sakali bumigay din. Kasi sinukuhan ito ng mekaniko doon sa shop. Ayan. Iniba ko ng diskarte. Lagyan ko ng thread sa loob. Para lagyan ko ng tornilyo. Para yon ang humugot nito. Tsaga-tsagaan ko na ito. Sobra ng hirap. Pinainitan ko na rin ito ng acetylene. Kaya lang, hindi ko masyadong napabaga kasi baka maapektuhan ang rewind. Pero medyo pumula naman siya. Pero hindi pa rin ito natanggal. Sumuko yung pinapagawa ko. Kaya ito yung sinasabi ko na nalaglag ito. Kaya hindi ko na ito makita sa ibabaw ng rocker arm. Itong na to, stopper. Nalaglag. Sa kabubukas nila ito. Yun. Punggal. Ito. Sira yung block. Napigtal. Yan ngayon ang malaking problema. Kaya pala nagtataka ako nito na kumakalas yung kanyang push rod. Kasi pag sumisipa yung spring niya, bumababa ito. Pati yung camshaft niya, sinira na rin. Wala. Ito ngayon ang naging problema. Okay, sundan nyo lang kung anong kahinatnan nitong makina na pinapagawa nila. Ito yung kanyang stator. Ito yung gumagawa ng kuryente para magkarga yung battery niya ng generator. Kailangan ko patanggalin ito para hindi masira pag machine shop kasi ito. Malaki ang sira sa okay pa naman tong kanyang balancer. Pagpapalakas ng boilo ng galaw ng piston. Bali, tatanggalin ko yung piston ring para maisukat ko sa bore kung gaano na siya kalaki yung clearance niya, kung palitin na ba o hindi pa. Kailangan pagkatanggal nito at saka pagkakabit maingat. Kasi napakarupok nito. Malutong. Oras na nagkamali dito, bali. Isusukat natin kung palitin na ba siya o hindi.
Pagka nasa loob na siya at malaki na ang clearance nito, kailangan na palitan yan kasi ibig sabihin ang langis dumadaan na dito sa pagitan ng dulo ng piston ring. Ngayon, sa ibang mga mekaniko, hindi nila pinapansin yung ribaba sa loob, yung inaabot ng piston ring pag naglaro. Kasi pag matagal na ito, yung hangganan ng piston ring lumuluwag, nakakayod na. Ngayon, ang pinakabungad niya sa ibabaw, makipot pa, standard. Kaya ang ibang mekaniko, pag nagpalit ng piston ring, ang gagawin nila, bibili sila ng oversize, tapos babawasan nila yung dulo. Ngayon, isusukat nila dito sa pinakabungad, yung saktong-sakto lang siya. Ngayon, pag ibinaba nila, dahil maluwag na doon sa ilalim, lumalaki ulit. Kaya useless lang din yung pagbili ng bago, bumabalik pa rin sa dati. Bumubo ka, lumuluwag yung magkabilang dulo, dumadaan pa rin yung langis. Kaya ang pag-check nito na kung may sira na ang bore, pwedeng kapain lang na ganun. Pag kinapa yan, mararamdaman yung ribaba ng bore. Ngayon, kung maluwag na sa loob, ipaparibor na yan. Panibagong piston ring, bibili ng bago. Pati piston, papalitan lahat. Para itong susukatan na uli ng pag-ribor. Ganon ang teknik niyan. Ito kasi, wala pa siyang ribaba. Maganda pang kanyang bore. Ayan. Kung mapapansin yung pinakapagitan, sigo pa. Maganda pa ang piston ring, hindi pa tayo magpapalit. Ayan. Binuksan ko itong kanyang muffler. Tamo. Mga durog-durog na sa loob. Kalas-kalas. Ayan. Dalawang bukas ako. Kasi hindi ko makuha yung mga nakakalas na to. Yung isa sa kabila, yung isa dito. Kaya nagdalawang bukas ako kasi dito may harang ito sa loob. Kaya nagdalawang tabas. Ayan. Na-kompleto na natin yung mga kailangan dito sa makina. Pwede na tayo mag-assemble. Ayan, may babahagi ako sa mga nagmimekaniko na medyo mga baguhan pa. Pagdating dito sa oil cell, lalong-lalo na yung mga nandun sa mga bukid, kaya malayo yung bilihan ng oil cell. Pagka ang oil cell, i-check nyo, limbawa tumagas siya. Ngayon, i-check nyo kung malambot pa siya, kung naglalaro pa siya, kasi yung hindi na pwede maremedyohan dito, yung matigas na. Ngayon, pag malambot pa siya, merong itong spring. Ito, kukunin natin. Ayan. Itong spring niya. Pwedeng itong bawasan. Puputulan ito para tumikom siya ng kaunti. Pagka malambot pa yung oil cell. Hanapin yung dugtungan. Ayan, may dugtungan to eh. Ayan. Ito siya oh. Diskarte lang ito. Ngayon, para umigpit yung oil cell, puputulan ito para lumakas yung spring. Putulan natin. Ito siya. Maiksi lang. Huwag masyadong malaki. Kasi mahirap nang ikabit. Ngayon, ibabalik yan, idudugtong ulit. Yan. May thread dyan. Yan. Yan ang technique para sa mga hindi pa nakakaalam ng ganito. Tapos, ibabalik na ulit. Ito, wala pang tagas ito, pero binawasan ko lang kasi medyo gamit na siya para lalong umayos yung higpit niya. Bale,
ito ang kanyang balancer. Ang trabaho niya, bumabalance siya dito sa crankshaft. Bumabalance siya at saka tumutulong din ito sa pag taas baba ng piston, nagpapalakas ito. Ito ang trabaho ng balancer. Kasi kung wala ito, mahina siya at saka palag. At saka pag nagkabit, kailangan nakatap yung piston para makuha mo yung timing. May mga timing itong gear. Ngayon, pagka makatagpo kayo ng mga gear na walang timing, kailangan alam nyo ang pag-timing dito sa barbula at saka sa piston para makuha yung timing. Pati dito sa kanyang injection pump sa camshaft, kailangan matutunan yung mga timing na yan kung walang tanda yung mga gear. Ito naman yung kanyang bomba ng langis. Ayan. Pumapasok dito yung langis, dadaloy dito paakyat, pupunta na dito sa mga bearing. Kaya pagka marumi na ang langis, nagbabara ito. Yung screen niya sa loob, nagbabara. Pag nagbara na siya, mag-signal na yung kulay pula doon sa... Meron siyang board, doon nakakabit yung kulay pula niya. Pag wala nang langis na daloy, signal, nagkukulay pula. Kaya pag ganun ang nangyari, ibig sabihin marumi na ito. Yung loob nito maraming dumi. Kagaya nito, kaya nagkandasira ito dahil sobrang dumi nito. Hindi na makadaan ang langis pataas, kaya ang daming naapektuhan na pyesa, nasira. Kasi hindi napansin siguro ng mekaniko na unang gumagawa nito na marumi na ito. Kaya lumaki ang gastos. Tsaka ito, dito nag-automatic yung andar. Dito. Pagka bigla siyang humirit, aangat yan. Aangat siya pag biglang humirit. Ngayon, pag umangat siya, itinutulak doon yung kanyang pinaka-silinyador para mag-minor. Kaya nag-automatic siya pag minor pagka biglang hirit. Okay, lapit na mabuo. Okay, pagka magta-timing ng rocker arm ng barbula, kailangan nakatap yung piston. Tutusokin ng kahit screwdriver dun sa ibabaw ng piston. Sisiguraduhin na nakatap. Yan. Yan. Saka mag-timing dito. Ayan. Bali ang gamit ko dito sa pag-timing ng barbula, 0.20. Kasi pag sobrang makapal, maingay. Kakabit na natin itong mga wirings. Grabe. Pagkadaming tornilyo. So, dami ko nang naikabit. So, marami pa rin ito. Yung pagkabit ng mga tornilyo, ang napakalaking oras ang nauubos. Lalo na kung may mga dispalinghado ng tornilyo. Bali, itong makina na to, nadoble ang trabaho ko dito dahil yung unang gawa ko dito, nag-troubleshooting lang ako. Akala ko, hindi kailangan i-overhauling. Kaya nung nai-assemble ko, nung tinisting ko, doon ko na ramdaman yung diferensya sa loob. Kaya binaklas ko ulit lahat. Kaya nagdoble. Kaya medyo natagalan ito. Ayan, mga kadiskarte. Kakabit na natin itong kanyang regulator. Ito yung regulator niya. Dito pumapasok yung kuryente
Pagkagaling dito pupunta na sa battery. Ito naman yung kanyang starter. Ito yung kanyang solenoid. Pag ito gastado na sa loob, hindi na siya maka-start. Kasi pagka nag-switch, nag-ground ito sa loob, may piston ito sa loob na nag-a-adjust para mag-ground yung kuryente na pupunta na dito sa starter. Ngayon, pag sira na sa loob, hindi na siya magki-click. Ngayon, ang ginagawa ng iba, kasi ito, walang buksanan ito eh. Pag nasira na sa loob, yung iba nito, yung ibang mga mekaniko, tinatanggal lang ito, pinapalitan itong solenoid. Ngayon ako, ang ginagawa ko dito, binubuksan ko to, inuupira ko to, inaayos ko sa loob, kaya nare-remedyohan ko rin ito. Pagka talagang sira na talaga, yun, pwede nang palitan. Pero pagka hindi pa masyadong pudpud sa loob, nare-remedyohan ko pa to para makatipid. Pero tumatagal din naman. Ito naman yung kabitan ito ng regulator. Dahil sa vibration ng makina, napunggal siya, kakabit ito dito. Ngayon, ang gagawin ko na lang dito, hindi na ako gagamit nito kasi madali rin matanggal. Irerekta ko na siya dito sa katawan ng makina. Ayan, bali magkakabit na tayo ng injector para matesting na ito kung gagana. Sa mga baguhan lang, bago ikabit yung nozzle tip, kailangan palabasin muna dito yung krudo. Kasi pagka walang laman ito na krudo, hangin ang laman nito. Ngayon, pagka kinabit mo na kagad yung nozzle tip, hindi siya andar, walang laman ito, puro hangin. Ganon din pagka nauubusan ito, halimbawa ino-operate na ito, naubusan ng krudo. Pag naubusan ito ng krudo, tapos nagsalin lang agad sa tangke na hindi binuksan ito, hindi siya andar. Kaya para sa mga baguhan, kailangan ito iwasan na maubusan ng krudo, yung masasairan. Yan, kita nyo, lumabas na siya, saka pwede na ito, pwede nang ikabit ang nozzle tip. Okay, yan, nakabit ko na yung kanyang board. Lapit na tayo mag-testing. Palagay ko, sure ball na ito. Huwag lang bumigay ulit yung pinabuild upan ko sa loob. Ayan, mag-testing na tayo. Na buo ko na ito. Na ikabit ko na lahat yung kanyang cover. Subukan natin kung anong kinahinatan na ng ating mga diskarte. Bale, ito, naayos ko na rin ang sira nito na yung hindi siya nag-automatic, yung kanyang krudo, saka yung switch. Lagay ko, okay na to. Bale, magte-testing na tayo kung umandar siya. Wala na siyang usok. Napakaganda. Walang kausok-usok. Maganda na, parang brand new na naman. Huwag lang bumigay yung pinabuild up natin. Lagi lang mag-subscribe sa aking mga video. Palaging subaybayan ang aking mga vlog para sa mga karagdagang kaalaman. Bye-bye sa ating lahat.